nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ang unang 6 na senador na iproklama na ng COMELEC. Binay no-show sa sariling proklamasyon. Nakolektang extortion money ng New People's Army sa mga kandidato nitong halalan. Umabot sa 2.1 million pesos. Investigating team ng Taiwan nilabag ang batas ng Pilipinas. Malacanang iginit na nagawa na ang lahat ng paraan kaugnay sa pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa isang mangingisdang Taiwanese. Upon orders from the President, the National Bureau of Investigation has already initiated the investigation and is committed to a thorough, impartial, exhaustive, and expeditious investigation of the incident. The NBI has given this case the highest priority. Stranded OFW sa Riyadh, nagpasaklolo na sa International Human Rights Group. Sa negosyo, Department of Agriculture, magbibigay ho ng puhunan sa mga magsasaka sa Mindoro. At sa ibayong dagat, 15 ang patay sa pag-atake ng suicide bomber sa Afghanistan. RMN News Nationwide. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng mas madaming prutas at gulay araw-araw. Ang hindi pagkain ng prutas at gulay ay nakamamatay. Para humaba ang buhay, 5 o higit pang servings ng gulay at prutas araw-araw ang kainin. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng 5 o higit pang dulot ng gulay at prutas araw-araw para mas maraming bitamina, mineral at fiber ang makuha ng ating katawan. Ang pagkain ng gulay at prutas ay tumutulong sa pag-iwas sa cancer, sakit sa puso at micronutrient deficiencies. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Biyernes na ngayon, Mayo 17, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Badio Beras. Tayo po ay live na live sa DXKR 639 RMN Coronadal, XRC 900 RMN Zamboanga, PXBC 693 RMN Butuan, DYHP 612 RMN Cebu, at DWAR 103.9 RMN Palawan. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York sa USA at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Mission 2013. Boboto ako. Report. Ay proklama na ho ng COMELEC ang na tumatayong National Board of Canvassers ang unang 6 na mga senador na nanalo sa 2013 midterm elections. Kinabibilangan ito ni Juan Edgardo Sani Angara ng Laban ng Demokratikong Pilipino, Nancy Binay ng Partido United Nationalist Alliance, Alan Peter Cayetano ng Nationalista Party, Francis Cheese Escudero, Independent, Lauren Legarda ng Nationalist People's Alliance at Grace Po, Independent. Binasa na ng COMELEC Commissioner ang Proclamation Resolution at isa-isang binigyan ng kopya ang mga nanalong senador. Samantala, no-show naman sa sariling proklamasyon si Binay at nagpadala na lamang ng representante. Una nang nagay naman ang motion ng United Nationalist Alliance para ipagpaliban ang partial proclamation, ngunit ito ibinasura ng COMELEC via unanimous decision. Ang proklamasyon na yan ng 6 na senador ay pinagdududahan. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Kaduda-duda para sa isang kilalang election lawyer ang naging proklamasyon sa nanalong 6 na senador. Ayon kay Atty. Romulo Macalintal, hindi kasi naging malinaw ang naging batayan
ng Commission on Elections sa ginawa nitong proklamasyon. Sinabi ni Atty. Mac na nung ipinoklama ang 6 na nananong senador kagabi ay 72 Certificate of Canvass pa lamang ang nainatransmit sa National Board of Canvassers mula sa kabuang 300 at 4 na COCs. Igit pa nito na wala pa sa kalahati ang naitatransmit sa COCs pero nakapagproklama na agad ang COMELEC ng mga nanalong senador. Tinuligsapan ito naging sistema ng COMELEC na hindi pagbanggit ng total votes sa mga nanalong kandidato bagkos ipinoklama ang mga ito ng alphabetical order at wala ding ranking. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZEX sa 558 Angel Ranquillo. Tatak RMN. Tumo Nationwide. RMN Nationwide Report. Yung nanalong kongresista naman ng 2nd District ng Zamboanga del Norte na iproklama na. Kasama natin sa balita si Martin Libres ng RMN Dipolo. RMN Report. Formal na ring naiproklama ng COMELEC ng lalawigan ng Zamboanga del Norte ang nanalong kongresista sa ikalawang distrito ng lalawigan. Kahapon, pinoklama na si 2nd District Congressman Rosendo Labad-Labad bilang nanalong kongresista sa naturang distrito. Ito na ang ikalawang termino ni Labad-Labad bilang kongresista sa lalawigan sa ilalim pa rin ng Partidong Liberal kung saan tinalo nito ang mahigpit niyang kalaban na si Governor Rolando Yebes. Samantala, sinabi ni Provincial COMELEC Officer Attorney Tomas Valera na naantala ang kanilang ginawang canvassing dahil meron pa silang hinihintay ng mga election return mula sa ilang lungsod na sakop ng probinsya. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardi Dalugdog Libres, Tatak RMN. Sa iba pang balita, maaabot sa mahigit 2 milyong piso ang paniniwalaan pong nakolekta ng grupong NPA o New People's Army mula sa mga kandidato nung lumipas na eleksyon. Sa datos na nilabas ng Philippine National Police, may petsang Mayong 13 na kaulat na nakakolekta ang NPA ng 2.14 million pesos mula po sa mga kandidato sa Cordillera Administrative Region, sa Bicol at saka sa Eastern Visayas. Kabilang sa nakolektang 2.14 million pesos ang 1.73 million pesos mula sa Bicol, halos 400,000 sa Eastern Visayas, 10,000 pesos naman sa Cordillera Administrative Region. Hindi pa kasama sa datos ng PNP Western Visayas kung saan napabalitang halos kalahati ng bilang ng mga politiko doon ay nagbayad ng extortion money sa mga miyembro ng NPA. Samantala, aminado si PNP Chief Director General Alan Purisima na mahirap malaman kung sino-sinong mga politiko nagbayad sa mga NPA kaya't malabong makasuhan ang mga ito. Iginito ng Malacanang na ginawa na ng Pilipinas ang lahat na magagawa nito kaugnay sa pagkakabaril at pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa isang mangingisdaang Taiwanese sa balita o Balintang Channel. Ito ang naging pahayag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda kasunod ng hindi pagtanggap ng Taiwan sa paghihingi ng Pilipinas ng paumanhin dahil sa nangyari. Ayon kay Lacerda, mahigpit pa na ibinilin ni Pangulong Noynoy Aquino sa NBI na imbestigahan ang nasabing insidente para mabigyan din ng katarungan ang pagkamatay ng dayuhan. Upon orders from the President, the National Bureau of Investigation has already initiated the investigation and is committed to a thorough, impartial, exhaustive and expeditious investigation of the incident. The NBI has given this case the highest priority. Matatandaang tumanggihong makipag-usap ang Taiwanese officials sa ipinadala ng Pangulo na kinatawan sa Taipei. Nagpataw rin ng sanctions sa nasabing bansa, kabilang narito ang Red Travel Alert kung saan ay pinapayuhan nito ang mga mamamayan na huwag bumiyahe sa Pilipinas at ang freeze hiring sa mga overseas Filipino workers. Nasa bansa ngayon mga kasama ang grupong pinadala ng Taiwan na mag-iimbestiga sa pagkakabaril at pagkamatay ng Taiwanese fisherman noong nakaraang linggo. Binubuo ang grupo na 14 na opisyal mula sa Taiwan Ministry of Foreign Affairs, Justice, Immigration, Police at Crime Forensics. Pinangunahan ni na Ministry of Justice Director Chen Wei-chi at Ministry of Foreign Affairs Director General Perry Pei Wang Shen. Ang delegasyon base na rin sa direktiba ni Taiwan President Ma Ying-jeou na magkaroon ng malinaw na paliwanag sa insidente. Ayon po kay Director Chen, walang binigay sa deadline o time frame para tapusin ang investigasyon na siyang tutuldok sa krisis sa pagitan ng dalawang panig
ang adinaan nilang manatili ang maayos na relasyon naman ng Taiwan sa Pilipinas. Nilabag ng pamahalaan ng Taiwan ang batas ng Pilipinas. Yan ang tahasang sinabi ni Justice Secretary Leila de Lima sa grupong ipinadala ng Taiwan na mag-iimbestiga sa pagkakabaril at pagkapatay o pagkamatay ng Taiwanese fisherman matapos itong dumating sa bansa. Ayon kay de Lima, hindi maaring basta na lamang magpadala ng mga kinatawan ang Taiwan sa Pilipinas. Paliwanag ng kalihim, kinakailangan kasing dumaan muna sa tamang proseso bago papuntahin sa Pilipinas ang kanilang mga investigador. Sinabi nito na base sa existing protocol, kinakailangan munang gumawa ng request ng pamahalaan ng Taiwan sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Ang MECO, anya, ang siyang makipag-coordinate sa gobyerno ng Pilipinas. Kapalaran po ng mga Taiwanese investigators na nasa Pilipinas, si pinaubaya kay Secretary de Lima. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report! Inatasan na ng Palasyo ng Malacanang si Justice Secretary Leila de Lima na harapin ng mga Taiwanese investigators na pumunta sa bansa kahapon para imbestigahan ang pagkamatay ng kanilang kababayan sa Balintang Channel matapos mapatay ng mga kawani ng Philippine Coast Guard dahil nasa loob ng teritoryo ng bansa ang Taiwanese fishing vessel. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, si Justice Secretary Leila de Lima na ang makakasagot sa mga isyu na ito at ito lang ang bahala sa kung ano ang gagawin sa mga Taiwanese investigators sakaling magpumilit ang mga ito na magsagawa ng investigasyon. Sinabi din ito na mayroong mga protocol sa Mutual Legal Assistance Treaty ng Pilipinas at Taiwan na dapat sundin ng Taiwanese investigators. Matatandaan na sinabi na ng Palasyo na hindi nagbigay ng go signal ang pamahalaan sa joint investigation ng Taiwan at Pilipinas. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Ang paghingi umano ng paumanhin sa Taiwan, wag itigil ng pamahalaan. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report! Ituloy lamang ang paghingi ng paumanhin. Ito ang susyon ang dapat gawin ng Pilipinas sa gitna ng pangiislab ng Taiwan sa paumanhin ni Pangulong Ninoy Aquino kaugnay ng shooting incident sa Balintang Channel sa Batanes na ikinamatay ng isang Taiwanese fisherman. Ayon kay Western Samar Representative Nelson Sarmiento na Vice Chairman ng House Committee on National Defense and Security, pinakamainam pa rin pairali ng Pilipinas ang kababaang loob. Sinabi ni Sarmiento na hindi biro ang ipinataw na sanctions ng Taiwan laban sa Pilipinas kaya kailangan maging maingat ang gobyerno sa magiging hakbang. Sa ganitong sitwasyon, anya, pinakamabisa pa rin paraan para maresolba ang anumang gusot sa relasyon sa ibang bansa ay ang manatiling diplomatiko. Dagdag pa ng kongresista, dapat lamang isaalang-alang ng pamahalaan ang mga nakataya sa pangyayaring ito tulad na lamang ng kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Report. Stranded OFW sa Riyadh, mga kasama, nagpasaklolo na po sa International Human Rights Group. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Humihingi na ng tulong sa International Human Rights Groups at sa Komisyon ng Human Rights ng Pilipinas ang stranded OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa harap ito ng inilay pagmaltrato sa kanila ng Philippine Embassy sa Riyadh habang sila ay nagka-camp out sa embahada. Partikular dito ang pagputol sa supply ng kuryente at tubig sa camping site ng OFWs. Bukod dito, pinipigil din nila ng embahada at ni Ambassador Elsa Dintago ang pagpasok ng mga donasyon para sa mga nagkakampong OFWs. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Report. Ako tayo ng Mindanao, yung mga nanalong kandidato sa Surigao del Norte na iproklama na kaninang madaling araw. Sama natin sa Balita Live si Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. Matapos ang 4 na araw na paghihintay, isinagawa na kaninang 1:30 ng madaling araw ang proclamation sa mga nanalong kandidato sa posisyon bilang Governor, Vice Governor, 5 board members at Congressman ng District 2. Naunang humingi ng paumanhin ang Chairman sa Provincial Board of Canvassers na si Attorney Reynolds Macarambon sa naging delay sa proclamation dahil may problema ang CS cards ng PICOS machine kaya hinintay pa nila ang kapalit nito galing na ng COMELEC Manila. Ang naiproklamang nanalo muli si incumbent Governor Sol Matugas, Vice Governor Arturo Carlos Tigay Jr., Congressman Guillermo Romarate Jr. ng District 2 at mga board members na sina Mirna Romarate, Victor Borja, Fernando Larong, Regina Alaan at Melba Garcia. Samantala,
sa City Board of Canvassers. 8 pa lamang ang naiproklamang city councilors dahil di umano hindi pa rin na-transmit ang boto sa loob ng CF card mula sa Barangay Ipil, Surigao City. Ang naiproklama ay kinabibilangan lamang ni na Attorney Rice Faith Ricabo, Ken Q. Epco, Baltasar Abian, Yayo Gorgod, Nilo Aldonza, Attorney Ferdy Almeda, Attorney Jose Bihil Jr. at Ernesto Matugas Jr. Kasamo sa RMN Surigao para na sa Mission 2013. Jojo Perol, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. DNR7 may apela sa lahat po ng kandidato sa pagtatanggal naman ito ng kanilang campaign materials. Kasama natin sa Mission 2013 si Aida Tampos, RMN Cebu. RMN Report. Umapila ang Department of Environment and Natural Resources DNR7 sa mga kandidato na nalo man o natalo sa pagtanggal sa kanilang posters, tarpaulin at iba pang campaign materials na ginamit sa kanilang pangangampanya. Ang DNR at ang grupo na sumuporta sa Zero Waste inimungkahi ang pag-recycle ng mga campaign materials imbis sa pagtapon at pagsunog nito. Ayon sa DNR, maaari din ito i-turn over sa mga recycling shops upang magamit at mapagkunan pa ng pera. Si Cebu City Mayor Michael Rama umapila din sa Department of Services na tumulong sa pagtanggal ng mga campaign materials sa lungsod ng Cebu na sinimula na kahapon. Sinuportahan din ni Rama ang Operation Kiskis ng campaign materials at tutol na sunugin ang mga campaign materials dahil makakaapekto ito sa kalikasan. Kasama mo sa RMN Cebu, Aida Tampos, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Nationwide. Nababahala ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mabagal ho na transmisyon ng election results. Ito ay sakaling hindi matutukan ng COMELEC, lalo na ang pagpatigil sa pagsasapubliko ng mga natatanggap na resulta mula sa mga lalawigan. Ayon kay KBP National President Herman Basbanyo, nais lamang nilang mapatunayan na ang paglabas nila ng transmitted information ay paraan upang tiyakin na transparent ang proseso ng halalan. Pero kung pipigilan anya ang publiko na makaalam ng status ng data transmission, baka lalo pa itong makadagdag sa isipan, lalo't marami ang maghahanap po ng wastong detalye ng mga binibilang na boto. Napakalaman na una nang inalmahan ng KBP at ng PPCRV ang naging anunsyo ni COMELEC Chairman Brillantes na pagpatigil muna sa pagsasapubliko ng resulta ng transmisyon ng election returns habang nakatagdang magproklama ng nanalong 6 na senador ng bansa. Hindi rin dapat anyang itago sa taong bayan ang resulta ng eleksyon, lalo't malaking porsyento pang hindi na i-transmit. Sa record kasi ng KBP at PPCRV, umabot pa sa 23.86% o katumbas ng 11,578,413 votes ang hindi pa dumaan sa transparency server ng COMELEC Smartmatic. Nagpaalala mga kasamang Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga kumandidato sa nagdaang eleksyon na i-report po ang kanilang mga nagastos sa kampanya at magbayad ng tamang buwis sa mga sumobra namang pondo na kanilang natanggap at hindi nagamit. Sa ilalim po ng Revenue Regulation 7-2011, nilinaw ng Tax Bureau na lahat ng mga pondo at donasyon para sa eleksyon ay re-record para sa personal income ng kandidato kung saan kailangan itong patawan ng 5% withholding tax. Ayon kay BIR Commissioner Kim Jacinto Henares, mayroon pang hanggang June 13 ang mga kandidato para maipasa o maipasa ang kanilang mga requirements. Samantala, umaasa si Henares na lahat ay susunod sa nasabing regulasyon, maging ang mga nanalo at higit ang natalong kandidato. Noong 2010 presidential elections, nakapagtala si Pangulong Noynoy Aquino ng campaign fund surplus na 37 million pesos, kung saan kinumpirma ng Malacanang na binayaran naman ng Pangulo ang tamang buwis at katagalan ibinalik din sa mga donors. Umapela ang University of the Philippines College of Law sa Korte Suprema upang hilingin na payagan ang mga miyembro ng hudikatura na makapagturo sa mga estudyante ng kanilang universidad. Sa dalawang pahinang liham ni UP College of Law Dean Danilo Concepcion kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hiniling na tulungan sila sa paghahanap ng solusyon sa kanilang matagal ng dilema. Ito ay kung saan napagkakaitan niya ng kaalaman at pagsasanay yung mga mag-aaral ng UP sa expertise o yung pagiging dalubhasa ng mga hukom. Ayon kay Concepcion, noon ay may mga miyembro ng hudikatura na kabilang sa faculty ng UP.
Hindi rin naman anya may tuturing na double position sa gobyerno ang pagtanggap ng mga hukom at ng maestrado ng trabaho sa UP bilang profesor o lecturer. Dagdag pa nito, ang ilang miyembro ng hudikatura ay nagtuturo na lamang sa mga pribadong eskwelahan dahil sa takot na makasuhan ng pagtanggap ng double compensation. Ang exodus anya ng mga hukom sa UP College of Law ay malaking kawalan sa universidad at malaking bentahe naman sa mga private law schools. Sa iba pang balita, maasama binoykot po nilang food exhibitor mula Taiwan International Food Expo o IFEX na inorganisa ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na ginaganap sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ayon sa report, inutusan ng Taiwanese government ang mga exhibitor sa pamagitan ng Taipei Economic and Cultural Office na huwag sumali sa nasabing event bilang protesta. Nabatid ng Taiwan ang top 6 trade partner ng Pilipinas noong 2012. 14 pang bansa at iba't iba pang mga lokal na food manufacturers at distributors sa mga rehiyon sa Pilipinas ang kasali sa IFEX na nagbukas ngayong araw at magtatapos po sa 19 ng Mayo. Nananatiling sila pa rin ang ilang government websites matapos itong mahak noong nakarang linggo. Kabilang sa mga ito ay ang websites ng Office of the President, ang Department of Education, Bureau of Internal Revenue, Philippine Coast Guard at ng Philippine Marine Corps. Samantala ay naayos na naman ang ilang websites matapos mai-report na sa distributed denial of service noong linggo. Kabilang sa mga naayos na ay ang website ng Senate, House of Representatives, Philippine National Police, Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at ng COMELEC. Matatandang nagsimula ang pagkasira ng mga website noong isang linggo kung saan isang cyber attack ang ikinasal laban sa ating bansa dahil sa pagkamatay ng mga isdang Taiwanese na nabaril ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard noong Mayo 9. Nanindigan maasama liderato po ng Philippine National Police na walang bahid politika isinasagang operasyon laban silang miyembro naman ng NBI na target ng search warrant ng mga pulis sa compound ng mansyon ni Senador Ramon Revilla Jr. sa Panapaan, Bacoor, Cavite. Iginit ni PNP Chief Director General Alan Purisima na wala pong pangailangan para personal pa siyang manguna sa paghalughog sa bahay ni Revilla laban sa mga hinahanap na armadong lalaki. On top of the situation naman anya ang Regional Director ng Police Regional Office 4A na si Police Chief Superintendent Benito Estepona. Una lang hinamon abogado ng Revilla ang PNP, partikular si Purisima na paunahan ng paghalughog sa mansyon ng senador para patunayan daw na wala silang tinatagong mga armadong lalaki doon. Samantala, iginit ni Purisima na kung tutuusin, pwedeng pumasok ang mga pulis sa lugar kung saan nagtungo at nagtago ang mga armadong lalaki, lalo na tinahabol ang mga lumalabag sa batas bilang bahagi ng police operation. RMN Nationwide Report. Ako naman tayo mga kasama sa General Santos, wanted person na naharap po sa iba't ibang kaso na aresto. Sama natin sa balita si Ina Daven ng RMN Gensa. RMN Report. Matagumpay na nahuli ng mga otoridad itong isang wanted person na nahaharap sa iba't ibang mga kaso. Kinilala ang suspect sa pangalan ng isang Ray Apolinario, 36 na taong gulang at residente ng Sitio Patag, Barangay Lunpadido, Malapatan, Sarangani Province. Unang kaso na kinakaharap ng wanted na si Apolinario, kasong attempted rape na kung saan ang warrant of arrest ipinalabas mula kay Judge Jaime Infante ng RTC Branch 38. Ito'y may piyansa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Ikalawang kaso naman mula kay Judge Oscar Pinuel, ang kasong cattle rustling na may piyansang 40,000 pesos. At ang ikatlong kaso na kanyang kinakaharap ay grave threat na kung saan ang warrant of arrest ay ipinalabas naman mula kay Judge Seriaco Habiro ng MCTC Malapatan Glan. Nahuli ang wanted person sa Apolinario matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad mula sa isang impormante. At dito, mabilis namang rumisponde ang Malapatan Police Station sa pangunguna naman ni Police Inspector Rodel Habison. Kasama mo sa DXMD General Santos, Ina Daven, Tatak RMN. Mga PUB sumabak sa training para madagdagan ang kanilang kaalaman. Alamin po natin detalye sa balita live ni Leo Barceliano ng RMN Legazpi. RMN Report.
Kinumpirma ngayon ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay sinailalim ang lahat ng mga operators at drivers sa training and seminar para anya maragdagan ang kanilang kaalaman. Partikular anya na kanilang inimbitahan, malaki anya may tutulong nito sa lahat ng mga drivers, operators ng transport group sa buong riyon. Kasama mo sa RMN Legacy para sa Section 558, Leo Barciliano, Tatak, RMN. Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Report. May mga dagdag pa tayo mga balita kaugnay ho ng tapos lamang nahalala na iproklama na ng COMELEC bilang kongresista naman ng 3rd District ng Cebu si suspended Governor Gwendolyn Garcia sa social hall ng Provincial Capital kahapon. Nasungkit ng kontrobersyal na Congresswoman-elect ang kanyang pwesto sa ikatlong distrito matapos makuha ang final votes na 105,424 laban pa kay pinamungahan Mayor Geraldine Yapia o Yapha na merong 103,440 votes o lamang lang si Garcia ng 1,984 na boto. Kasama ni Garcia sa kanyang proklamasyon ang kanyang buong pamilya kung saan emosyonal pa sa panalo ng ina ang anak nito na si Attorney Cristina Codilla Garcia Frasco matapos sabihin ni Gwen na ito na ang pinakamahirap na political battle sa kanyang buhay. Malaki rin ang pasasalamat ni Garcia sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang kandidatura sa kabila ng kanyang pinagdaanan noong nakarang taon kung saan sinuspindi siya ng Malacanang bilang gobernador ng Cebu matapos mapatunayang guilty sa kasong isinampa laban sa kanya ni dating Cebu Vice Governor Greg Sanchez Jr. dahil sa pang-aabuso umano ng kapangyarihan. Nagtakda na mga kasama ang Commission on Elections ng Special Elections sa isang clustered precinct sa North Cotabato. Batay sa COMELEC Unbank Resolution number 9703, ang halalan sa clustered precinct number 1 ng Barangay Poblacion, Banisilan, North Cotabato ay tinakda sa Mayo 18. Napatid pong hindi nakapagsagawa ng halalan sa nasabing presinto matapos ang maipadala official ballot sa kanila ay para pala sa Barangay San Roque, Iriga City, Camarines Sur. Kasabay ito inatasan din ng poll body ang election officer doon na ipaalam sa lahat ng kandidato, lokal na kinatawan ng political parties at accredited citizens arm ang gagawing halalan sa Mayo 18. Nagpalabas din ng direktibang COMELEC na nag-aatas sa Board of Election Inspectors na i-retrieve ang official ballots mula sa Treasurer's Office. Inatasan din ang election officer ng Basinilan, North Cotabato na bawiin mula sa Treasurer's Office ang official ballot na para sa Barangay San Roque sa Iriga City. RMN News Panahon. Sa mga nagtatanong kung tag-ulan na nga ba, tatlong weather system ho magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ang Hilagang Luzon po at yung Katimugang Mindanao ay uulanin ngayong araw maging tayo dito sa Metro Manila. At ayon ho sa pag-asa, ang buhos ng ulan na yan sa ilang lugar sa bansa ay dulot ho ng localized thunderstorms na normal. Normal ngayong papalapit na nga ang tag-ulan. Asahan pa rin ang pulo-pulohong pag-ulan. May pagkulog, may pagkidlat pa rin sa Kamaynilaan ngayong araw. Habang sa dulong Hilagang Luzon, ang umiiral na tail end ng cold front ang nakakaapekto. Ang pag-ulan naman sa Zamboanga Peninsula at marating lugar sa Timugang Mindanao ay dulot ng tinatawag na Intertropical Convergence Zone. RMN News Negosyo. Makakasama inulusad ng Department of Agriculture ang Sikat Saka program sa Oriental Mindoro. Ang Sikat Saka ay isa sa malaking programa ng DA na makatutulong sa mamagsasaka sa pagpapalaki ng produksyon ng palay at sa pagpapaunlad ng lalawigan. Kabilang dito ang Food Staples Sufficiency Program na nakalanho sa pagpapautang ng puhunan sa mga maliliit na magsasaka, katuwang ang Land Bank of the Philippines at ang pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, sa programang yan ang mga magsasaka ay makakautang ng 50,000 piso kada hektarya para sa hybrid rice production areas at 41,000 pesos kada hektarya naman sa inbred rice production. Maaaring makautang isang magsasaka ng puhunan hanggang sa 5 hektarya niyang sakahan. Isang Oriental Mindoro sa mga napili ng DA dahil sa malaking potensyal na agrikultura sa probinsya. RMN News Abroad. Sa Afghanistan, umabot na sa 15 ang namatay sa pag-atake ng suicide bomber sa isang military convoy sa Kabul. Kaagad na namatay ang mga sundalong Amerikano at 4 na sibilyan sa nasabing pag-atake. Inaako naman ng Islamic militant group na Hez-e-Islami ang naturang bomb blast. Sinabi ni Kabul Police Chief General Salangi, inilagay ang bomba sa isang kotse malapit sa foreign military vehicle saka ito pinasabog.
Maring kinundinan ni Afghan President Hamid Karzai ang pag-atake. Mga kasama live pa rin. Mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito ang RMN News Nationwide. Sa mga taga Cotabato, abangan nyo po, susunod na dyan si Michael Suwan sa RMN News Diretso Balitang Cotabato sa DXMY 729. Noorin ho yung naging pagbabalita natin o namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Wang de la Peña. Ako si Buddy Obera. Dito pa rin ho yan sa tahanan ng may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming hintilan sa 2013. RMN, Radio mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:30 ng umaga na. Tatak RMN.